Kaway-kaway mga ka-farmers, halina at ma-inspire sa mga pinagplaplanuhan yung farming business at magkaroon pa ng karagdagan idea. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Kumustahin natin yung ating mga kapwa ka-farmers? Nakapagsimula na ba tayo sa ating mga planong farming business? Para sa ating mga ka-farmers na hindi pa nakakapagsimula at nalilito pa kung ano ang inyong aalagaan, ang pag-aalaga ng Peking duck baka mapusuan nyo at magkaroon kayo ng idea para kumita sa inyong lugar. At para sa ating mga ka-farmers na magtatanong kung mayroon na bang umasinso sa pag-aalaga ng Peking duck, meron na mga ka-farmers. Ang inyong nakikita, ito yung Peking duck backyard farm ni Agri Engineer Tres at ng kanyang asawa. Simula sa simula, nasubaybayan ko ang kanilang kwento kung papaano sila nagsimula at umasinso sa pag-aalaga ng Peking duck. Sobrang nakaka-inspire ang kwento nito mga ka-farmers dahil ang kwento dito, ang pambili sana nila ng cellphone ay hindi nila ibinili. Instead, bumili sila ng Peking duck. Iklian lang natin ang kwento mga ka-farmers. Baka abutin tayo ng hapon. Magjowa pa lang sila, mayroon na silang alaga. At ngayon, nagkaroon na sila ng anak. At hindi lang yun mga ka-farmers. Nakapaglabas sila ng pick-up na sasakyan para sa kanilang negosyo na Peking duck. Dahil sa Peking duck, nakapaglabas sila ng ganoong klase na sasakyan. Para sa ating mga kapwa ka-farmers, tanungin ko kayo, ilan years na ba tayo sa ating mga trabaho? Nakapaglabas ba tayo ng sasakyan or kahit motor lang? Sa mga ka-farmers natin na malalaki ang sahod, malamang po pwede. Pero para sa ating mga kapwa na sakto lang ang sinasahod, malamang hindi kayo makakapaglabas ng ganitong klaseng sasakyan. Kung nakaya nila mga ka-farmers, bakit hindi rin natin subukan? Base pa nga sa kanilang kwento mga ka-farmers, ganoon din sila sa una. Wala din silang kaalam-alam at wala silang idea na aabot sa ganito ang kanilang negosyong Peking duck. In short mga ka-farmers, takot din sila magsimula. Pero nilakasan nila ang kanilang loob. Kaya para sa ating mga ka-farmers na natatakot magsimula, tanggalin po natin ang takot. Tanggalin po natin ang pangamba. Kung kaya ng iba mga ka-farmers, bakit hindi rin natin kaya? At para naman sa ating mga ka-farmers na maliit lang ang budget, nangangamba na walang pampatuka sa kanilang Peking duck o Muscovy duck, basta't madiskarte ka lang mga ka-farmers, kaya mo makasurvive sa pang-araw-araw na patuka sa inyong mga alaga. Katulad ng inyong nakikita mga ka-farmers. At para sa inyong mga kaalaman mga ka-farmers, bakit nga ba magandang ibigay ang dahon ng papaya? Ang dahon ng papaya ay magandang patuka para sa ating mga alaga. Ito rin ay natural deworming para sa ating mga alagang Muscovy duck at Peking duck at maging sa ating mga alagang mga manok. At para sa ating mga ka-farmers na hindi pa nakakaalam, ano ba yung uod na pinangahalo sa mga organic feed na inyong nakikita? Katulad nito mga ka-farmers, ito po ay nanggaling sa black soldier fly. Ayan po yung larvae, napakasustansya yan para sa ating mga alagang manok, Muscovy duck at Peking duck. At kahit yung mga dog food at cat food ay mayroong halong ganyan. Hindi lang natin makita dahil nakaprocess na yan mga ka-farmers. Kung sa tingin nyo problema ang patuka sa ating Muscovy duck at Peking duck, panoorin nyo na lang sa video kung ano-ano ang mga alternative, mga organic na patuka na pwede natin makuha at magawan ng diskarte sa ating mga probinsya. Katulad dito mga ka-farmers, dahil sa sobrang mura ng palay, ginawang fish pan, tinaniman ng azula. Kaya unlimited yung patuka nila sa kanilang mga alaga. Dahon ng kangkong, kamuting kahoy, or kahit water lily, haluan po natin ng darak ng palay o darak man yan ng mais. Ang pinakamahalaga mga ka-farmers, kailangan nilalagyan natin ng asin. Isa yan na nakakatulong upang mas lalong ganahan kumain ang ating mga alaga. At kung malapit tayo sa mga palayan mga ka-farmers, ang kuhol ay napakagandang pagkain ng ating Muscovy duck at Peking duck. Malakas ang kanyang protein content at calcium mga ka-farmers. At kung magbibigay tayo sa ating mga alagang Peking duck o Muscovy duck, mas mainam na pisain muna natin, lalo na sa ating maliliit na alaga.
Sa probinsya mga kaparmers, hindi po problema ang patuka. Basta't masipag ka lang at maniskarte. Marami pa rin ang ating mga kaparmers na pagdating sa pag-aalaga ng ganito, iisipin ka agad, napakamahal ng feeds, logi. Pag ganyan ang ating mindset, sigurado hindi na tayo kikita at hindi tayo makakapagpatuloy sa pag-aalaga. Pero makikita nyo naman kung ano-ano yung mga alternative na hindi natin kailangang gumastos, maglabas ng malaking pera para makasurvive sa patuka sa ating mga alaga. Sa videos na ito mga kaparmers, pinapakita natin kung ano yung mga alternative na pagkain na pwede natin makuha sa ating mga probinsya. Nandyan na lang sa inyo yan kung gagawin nyo or pipiliin nyo pa rin gumamit ng commercial feeds. Alam nyo ba mga kaparmers na lahat ng kinakain na damo ng kalabaw, kambing at iba pa natin mga livestock ay pwede natin i-shredder, haluan ng darak at mga vitamins na meron tayo sa atin. Sa ganyan paraan, malaki yung ating maititipid. Ang pinakamahalaga, mas mainam na meron tayong shredder. At mas maganda rin kung pag-aaralan natin kung paano mag-process ng black soldier fly. Napakalaking tulong yan para sa ating iba't ibang alaga sa ating farm. Marami yung ating mga kaparmers na nagsasabing mahirap daw ibenta. Kung papasok tayo sa farming business, kailangan malikot ang ating isipan. Pag-isipan natin ng maayos, paano natin imamarket yung ating mga produkto. Yan po yung number 1, ang pinaka-importante sa farming business. Ang Peking duck at Muscovy duck ay hindi natin makikita sa merkado na may nagbibenta ng kanyang karne. Pero marami na rin ang mga restaurant at turo-turo na nagsaserve at gumagawa ng ganitong menu. Meron naman mga ibang kaparmer na nagsasabi ang karne daw ng Peking duck at Muscovy duck ay malansa. Nagkakamali ho kayo mga kaparmers. Nasa pagluluto lang ang teknik yan mga kaparmers. Pero balik muna tayo sa inyong nakita mga kaparmers. Kaya ini-sprayhan ng tubig yan pag umaalis yung inahin na Muscovy duck. Para pagbalik niya at inupuan niya, mas mataas ang humidity ng itlog. Makakatulong yan para mapaganda ang pag-hatch ng itlog ng ating mga Muscovy duck. At katulad ng inyong nakikita, once na nakita na ang tuka ng mga sisiw, pwede na natin buksan yan mga kaparmers at ilalagay natin doon sa maliit na brooding pin para maging dry at maging maliksi na yung ating mga sisiw. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng Muscovy duck at Peking duck, 2 to 3 months lang ay pwede na nating pakinabangan. At kung meron kayong nasisirang mga itlog, katulad dito mga kaparmers, pwede ito nating ihalo sa kanilang mga pagkain. Makakatulong yan para madagdagan ang vitamins ng ating mga alaga. Ang eggshell ay malaking tulong yan para sa ating mga inahin. Mapapatibay nito ang mga itlog ng ating mga Muscovy duck at Peking duck. Ang kagandahan sa Muscovy duck mga kaparmers, kahit wala tayong incubator, ay kaya nating makapagparami kasi kusa ito naglilimlim sa kanyang mga itlog. Pagdating naman sa Peking duck mga kaparmers, kailangan natin mag-provide ng incubator. Kasi ang Muscovy duck, hindi po yan naglilimlim. Once na nangitlog yan sa tabi, iiwan na nila ang kanilang itlog. Ganon po ang kanyang behavior. Sa paghahanap naman ng breeders sa ating Muscovy duck, mas mabilis tayong makakahanap kasi mas marami ang nag-aalaga dito sa ating mga probinsya. Pero pagdating sa Peking duck mga kaparmers, bibihira lang. Ang kagandahan kasi sa Peking duck mga kaparmers, mas mabilis siyang lumaki. Para sa ating mga kaparmers na gustong mag-alaga ng Peking duck at nahihirapan kayong maghanap ng pang-breeding, punta lang kayo sa Facebook page, hanapin nyo ang Peking Duck for Beginners Philippines. Mayroon din Peking Duck Association of the Philippines, Peking Duck Mindanao, Peking Duck Farming Mindanao. Marami mga kaparmers, pwede nyong i-search sa FB group mga kaparmers. Marami kayong makikita at doon makakakita kayo ng pwede kayong makapag-negotiate at makabili sa kanila. At ganon din sa Muscovy duck. Pero paalala lang mga kaparmers, ingat po sa ating bibilhan. Pag tayo ay bibili ng mga ganito, kailangan palagi natin i-background check. Titingnan natin yung kanyang mga video kung totoo ba or sa kanya ba talaga or kung agent lang. Maganda kasi kung mayroon tayong alagang ganito kahit pang sariling gamit lang
para mayroon naman maiba sa ating hapagkainan. Hindi lang puro manok at puro karne ng baboy. Ang masarap na luto nito mga kaparmers, patutin, kalderita, pwede rin dinuguan at pwede rin adobo mga kaparmers. Kayo mga kaparmers, baka mayroon kayong alam na pagkaluto na hindi pa natin nalalaman. Pa-comment naman sa ating comment section nang masubukan. At pag ganito yung ating mga alaga, hindi talaga natin may iwasan na mayroong gustong pumatay o predator sa ating mga alaga. Mapamanok man, alagang bibi, itik, o iba natin na mga livestock. Isa na dito ang bayawak. Ang bayawak mga kaparmers, kahit araw sumasalakay yan. Pagdating naman sa sawa mga kaparmers, kadalasan gabi yan sumasalakay. So ayun lang mga kaparmers, ipinakita ko lang sa inyo ang pwede nating alagaan sa pinagplaplanuhan nating farming business. Baka sakaling magkaroon kayo ng idea at inyong mapusuan at maka-inspire na rin para sa ating mga kaparmers na nag-iisip kung susubukan ba nila ang farming business. Kung magpo-for good na ba, magre-resign na ba sa trabaho. Pero advice ko sa inyo mga kaparmers, kung maayos pa naman ang ating trabaho, okay pa ang sahuran, tiis-tiis lang mga kaparmers. Kailangan nasa timing tayo. Mag-ipon ng sapat at mag-resign, magsimula sa inyong mga naiisip na farming business. Kasi kung hindi natin gagawin yan mga kaparmers, mananatili tayong empleyado. Yung mga company na ating pinagtatrabahuan, yun po yung patuloy na yumayaman. So papaano mga kaparmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa episode na ito. Para sa ating mga kaparmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang inyong isang pag-subscribe ay malaking tulong po yan. At wag na rin kalimutan mag-share sa ating videos na ito, mapa YouTube man or sa inyong Facebook. Para nang sa ganon, mas marami pang mga kaparmers ang ating matulungan at ma-inspire. At para sa ating mga kaparmers, nandito ka man sa Pilipinas or nasa ibang bansa, ingat po kayo lagi. God bless and God bless sa inyong mga mahal sa buhay.